Amen. Hallelujah. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Minsan pa'y palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon na minsan pa nandito na naman po tayo. Sama-sama po tayong excited na makinig ng salita ng Panginoon at katuruan ng mga salita ng Diyos. Hallelujah. Tayo muna ay manalangin. Hallelujah. Amang banal, ang makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, Panginoon, pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa buong isang linggo. O Diyos, sa divine protection mo sa bawat sa amin, Panginoon, sa unlimited guidance, Panginoon, na patuloy mo yung pinaparana sa bawat sa amin, Panginoon, especially, Lord, mga pagpapala, Panginoon, na patuloy yung pinagkakaloob sa iyong mga anak, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, narito, Diyos, sa ibang lingkod, Panginoon, we need your wisdom, Panginoon. Panginoon, hallelujah, ikaw, Lord, ang mamutawi sa aking mga labi, Panginoon. Lord, tulungan mo ako, Panginoon, ma-deliver ko, Panginoon, ng yung mga salita ng maayos ko, Panginoon. Lord, dahil alam ko po, Panginoon, na ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, ang aming pananalig, pananampalataya sa iyo, Panginoon, ay napakalaki, Panginoon. Dahil ikaw ay buhay na Diyos, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Panginoon, maging o Diyos ang mga makikinig, Panginoon, na yung mga anak, yung mga lingkod. Buksan mo, Lord, ang kanilang puso't kaisipan, kaluluwa, Panginoon. Upang, Lord, maintindihan namin, maunawaan namin, Panginoon, kung ano, o Diyos, Panginoon, ang nais mong iparating sa umagang ito, ang nais mong, Panginoon, turuan, Panginoon, yung mga puso ko, Panginoon, especially, Panginoon, yung mga salita, dahil ang salita ay buhay, makatotohanan, makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Salamat po, Panginoon, ang lahat ng ito. Diyos, ibinabalik namin sa iyo sa pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Hallelujah. Ayan, ang aking topic ngayong umaga. Do you want to experience blessing from God? Nais mo bang ma-experience, maranasan ang pagpapala mula sa Diyos? Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan, hallelujah. Kaya po, napakahalaga po na tayo ay pupunta sa church. Napakahalaga po tayo nagbabasa ng Word of God, nakikinig at excited tayong makarinig ng mga katuruan mula sa ating Panginoon. Dahil po doon natin na alamin, tuklasin kung ano ba ang sikreto na para tayo ay pagpalain ng Panginoon. Kung ano ba ang ating mga hakbang o gagawin at iparating sa atin ng Panginoon. Bakit tayo dinadala ng Panginoon doon palagi sa pagsunod? Sa kautusan na dapat nating sundin. Napakahalaga po bilang isang mananampalataya na tayo po ay nandun ating buong puso sa pagsunod sa Panginoon. Dahil yun po ang katuruan ng Panginoon. Yun ang kanyang command. Yun ang kautusan ng Diyos na sundin natin kung ano ang dapat nating lakaran bilang tayo ay naglilingkod ng isang tunay na lingkod ng Panginoon. Bilang hinirang, pinili, tinawag niya na tayo ay mayroong mga responsibilidad. Meron tayong dapat gawin. Diba sa buhay po natin? For example, sa ating pong buhay, dito sa pakikipagbaka sa mundo. Diba napakarami tayong responsibilidad. Napakarami tayong dapat gawin sa ating pamilya. Number 1 po yun. So, ganun din po sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kung ano ang proseso po dito sa lupa, sa ating physical, meron din po tayong proseso sa ating sa spiritual. Kaya po tayo ay nandito sa church. Kaya po tayo nandito yung linggo. Binibigyan po natin ng halaga. Ang araw ng linggo ito ay para sa Panginoon. Subalit, meron po tayong mga katuruan na dapat nating sundin. Ayan. Okay, atin pong basahin ito sa ating text sa verse Deuteronomy chapter 11, verse 26 up to 28. Ayan. Sa araw na ito, binibigyan ko kayo ng pamimilian. Blessing or curse. Pagpapala o sumpa. Grabe po, di ba? Sa verse pa lang na yan. Grabe po yung katuruan ng Panginoon. Sabi nga, ang salita ng Panginoon ay masakit, matalas. Ito po ay kung atin pong unawain. Dapat po natin unawain po ito yung mga salitang ito. Dahil ito po ay salita ng Panginoon. Diyan po tayo nakabase lagi
sa salita ng Diyos. Sa araw na ito, binibigyan ko kayo ng pamimilian, pagpapala o sumpa. Baga, binibigyan tayo ng karapatan ng Diyos. Mamili. Ayan. Verse 27 po, pagpapala kapag sinunod ninyo ang kanyang mga utos. 28. Ngunit sumpa kapag sumamba kayo sa ibang Diyos na sa halip na sumunod sa kanyang mga utos. Gusto ko pong basahin ito sa English. Napakaganda po sa English na Deuteronomy. Gusto ko pong basahin dito sa English po. Ayan. Behold, I set before you this day a blessing and curse. 27. A blessing if you obey. Diba? Obey the commandments of the Lord your God. Command talaga ito ng Panginoon. Diba? Dito sabi niya, a blessing if we obey the commandments of the Lord your God, which is command you this day. So parang talaga nakikiusap ang Panginoon. Sundin daw natin ngayong araw. Day. Then, sa 28, and a curse if we will not obey. Kapag tayo ay hindi nag-obey, tayo ay may sumpa. Dito po yan, dito po na maliwanag po ating binabasa. And a curse if we will not obey the commandments of the Lord your God. So kapag tayo raw po ay hindi sumunod sa kautusan ng Panginoon, meron tayong sumpa. But turns aside out of the way which I command you this day, to go after other goods which ye have not known. So, sa halip daw, tayo ay hindi sumunod. Sa halip ay sundin natin ang kautusan ng Panginoon. Ayan po. Kaya po kung atin pong uunawain ang bawat binasa natin ngayon. Yan, sinasabi ko, di ba meron tayong pamimilian, meron tayong kalayaan na kung ano ang gusto mo sa buhay mo. Pagpapala, kahirapan. Siyempre, dapat doon tayo sa pagpapala, di ba? Kasi Kristiyano tayo. So, meron naman pong pasubali ang Panginoon kapag sinunod mo ang kautusan ng Panginoon, tayo ay pagpapalain ng Panginoon. Grabe rin pala si Lord, no? So, hindi lang po tayo puro hingi ng hingi. Dapat po talaga mayroon tayong ginagawa, mayroon tayong hinahakbangan kung paano tayo makakaranas, makaka-experience ng pagpapala, breakthrough sa buhay natin. Mayroon po tayong dapat gawin. Ayan. There are 3 points. The secret to experience blessing from God. Meron tayong mga 3 puntos para sekreto na para tayo makaranas ng pagpapala mula sa ating Panginoon. Meron tayong dapat gawin. Hindi lang po tayo hingi ng hingi sa Panginoon. Minsan kasi kapag naibigay na ng Panginoon ang ating hinihingi, parang baliwala na lang. Ayan. So, number 1 po, give and it will be given to you. Kapag ikaw ay likas na mapagbigay, bibigyan ka din ng Panginoon. O, di ba? Kaya po, mapapansin po natin, hindi po lahat ng tao ay mapagbigay. Hindi po lahat ng tao mapagbigay. Maramot, madamot, nangihinayang, magbigay. Ayan. Kaya sabi, kapag ikaw ay likas na mapagbigay, bibigyan ka din ng Diyos. Kapag hindi ka mapagbigay, hindi ka rin bibigyan ng Panginoon. Diba? Sabi dito, atin pong basahin ang kanyang supporting verse sa Lucas 6:38. Ayan, maliwanag po yan. Yan ang kasagutan kapag tayo ay likas na mapagbigay. Hindi po ito, dito po natin, kanina namin, kapag kami ay nagtuturo dito sa harapan, nagbabase lang po kami dito sa Bible. Dito po kami sumusunod sa aming itinuturo. Sabi dito sa Lucas 6:38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Paano pag hindi tayo magbigay? Diba hindi rin tayo bibigyan ng Panginoon?
hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. Bakit tayo dinadala lagi ng Panginoon sa pagbibigay? Dahil gusto ng Panginoon na pure tayo magbigay sa Panginoon. Hindi yung hap-hap lang po. Kasi tandaan po natin, wala po tayo ipagyayabang sa ating sarili. Kasi lahat po ng galing yan sa Panginoon. Sa lakas po natin, galing yan sa Lord. Tandaan po natin, kung hindi tayo bigyan ng Panginoon ng lakas, makakapaghanap buhay ba tayo? Di ba hindi? So dapat po natin unawain yung salita ng Panginoon na tayo ay magbigay sa Panginoon. Magbigay po tayo ng oras, panahon. Ayan, sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, magbigay po tayo pananalangin sa ating sambahayan. Ayan, manalangin po tayo. Marami pong ibig sabihin ang magbigay. Hindi lang po yan sa pera. Ayan. Pero mamaya po, the best, ito po sa pinakahuli. Yan po tayo talaga doon bibigay ng pukos. Ayan. Sabi ng Panginoon, magbigay kayo at kayo bibigyan din, hustong takal. Yan ang pangako ng Panginoon sa atin. Isipin nyo, hustong takal, siksik. Ang tao, pag magbibigay ba ng sobra-sobra? Hindi. Kung ano lang ang hinihiling mo, kung ano lang ang kailangan mo, yun lang ang ibibigay sa iyo. Minsan, hindi ka pa pagbigyan. Ang tao, pag madamot, diba? Nanghihinayan po yan magbigay. Tandaan po natin, ang taong mapagbigay, hindi po yan nauubusan. Tandaan po natin yan. Subukin niyo yung taong mapagbigay. Hindi po yan nauubusan, lalong pinagpapala yan ng Panginoon. Dahil ang pangako niya dito, magbigay kayo at kayo bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa. Grabe, no? Isang package. Ang sinasabi ng Panginoon dito, hindi lang siksik, kundi liglig pa, umaapaw pa ang ibibigay sa inyo ng Panginoon. Grabe, no? Dito pa lang sa verse, busog na tayo. Kung atin lang po nga uunawain, kung atin po nga itatanim sa ating puso at isipan, kung atin pong bubuksan ang ating kaisipan, huwag po natin sasabihin, yan na naman, bigay na naman sa church. Di ba? Meron mga comment na minsan ganyan, puro na lang bigay, puro na lang challenge ng bigay. Pero tandaan po ninyo, yan ang hakbang natin para tayo pagpalain ng Panginoon. Tandaan ninyo, kagabi nga sabi ko sa mga kabataan, yung mga bata, tuwing linggo po yan, nag-offering po yan doon. Sa murang isip ng bata, murang kaisipan, naipupulan na po sa kanila pagbibigay sa Sunday School. Dumaan din po ako sa Sunday School. Kaya po, mapalad po tayo sa mga anak natin, meron pong nagtuturo na mapagbigay. So kagabi po sa aming worship leading team, sa aming devotion, sabi ko nga, habang nagpa-practice sila kanina, nag-aayos po ako ng tithes and offering. Wala akong nakita ng mga kabataan dito na may pangalan doon. Inano sa akin ng Panginoon, bakit hindi mo turuan ang mga kabataan na magbigay? Magsimulang magbigay. Diba? Sa totoo lang, hindi po para sa amin yan, para sa inyo po. Unang-una kapag kayo ay nagbigay, unang-una sabi ng Panginoon, bibigyan ko ng proteksyon. Ang mga magulang nyo, pag naghahanap buhay po yung proteksyon galing sa Panginoon. Bakit? Kasi nagbibigay kayo sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kabataan. Ayan, matuto po tayo magbigay sa Diyos. Unang-una tayo part tayo ng music. Dapat tayo mismo unang nagbibigay. Lahat tayo magbigay. For example, sa isang linggo, di ba, binibigyan kayo ng baon? 100. Ilan lang ang para sa Panginoon? 10 piso lang po yun sa Lord. Napakaliit niya kung tutuusin, di ba? Ang sa inyo, 90 pesos. 90 ang i-manage ninyo, ang 10%, ilaan nyo sa Panginoon. Maging tapat po tayo sa maliit na bagay. Maging tapat po tayo. Tandaan po ninyo, may reward. At ang sabi nga, kapag likas ka na mapapagbigay sa Panginoon, bibigyan ka rin ng Panginoon. Tandaan po natin, ang salita ng Diyos, hindi po ito biro-biro. Ito'y totoo. Makapangyarihan ito, makabuluhan ito. Kumbaga talaga kung nanamnamin po natin ang salita ng Panginoon sa isang verses pa lang,
talagang kikilos at gagalaw ang Panginoon sa buhay natin. Yun po ang hakbangan po natin. Maging totoo po tayo sa pagbibigay. Ayan. Kumbaga, dadaloy po, lalong tayong pagpapalain ng Panginoon at dumadaloy po yan sa mga pamilya, sa mga anak, hanggang sa apo-apuan. Noon po sa Old Testament, si Prophet Abraham, Prophet Jacob, ginagawa na po nila yan noon pa man. Ang ikasampung bahagi. Noong unang panahon, ang ating mga noong unang mananampalataya sa Panginoon, ginagawa na po na yan nila. Kaya po pinagpala po si Abraham hanggang sa apo-apuhan, hanggang sa iba't ibang lahi, kasi naging faithful siya sa tithes and offering. Tandaan po natin, ang tithes, iba po, ang offering, iba. Ang offering po ay kusang loob. Yun pong nababasa po natin doon sa 2 Corinthians 8, di ba? May mabasa po natin doon. Kusang loob, bukas palad na nagbibigay. Yun po ang offering. Kaya gustong himay-himayin ng Panginoon sa atin. Tandaan po natin, di ba? Pansinin po ninyo, mag-careers na po tayo. Ngayon lang na-emphasize ng todo-todo yung kahulugan ng pagbibigay. Di ba? Dati po, wala po kaming pinupurso. So, inaano ng Panginoon, binibigyan kami ng wisdom na yun ang katuruan. Kumbaga, iilan na po dito yung matagalan ng Christian. Alam na po ito ng mga dating Kristiyano. Karamihan po ito yung mga bago. Kaya gustong ipunla ng Panginoon sa puso natin na magbigay at sumunod sa Panginoon. Alam niyo, kayo na makakangkar po nito. Ang pagpapala po hindi sa amin, sa inyo. Ibibigay yun ng Panginoon. Ang pangako niya, bibigyan din ng hustong takal, siksik, higit, at umaapaw pa. Diba? Kami po sa buhay namin tested na ko na po yan. Alam niyo, kami po magbibigay sa Panginoon pag namin natatanggap po kami dito sa church. Kinukuha po agad ang 10%. Minsan po tumatanggap lang kami ng 1,000. Depende po yan sa income ng church. Minsan 3,000. Minsan 2,000. Minsan 5,000. Depende po yan. Kaya po, sinisiparate ko na po yan. Pero ang pinakamasaya lang po sa amin ay hindi po kami pinagkukulang ng Panginoon. Nagtataka nga ako, sabi ko, Lord, grabe talaga ang pagpapala mo. Totoo talaga sinabi mo na kapag kayo ay magbigay, ibigyan doon kami gustong takal, sisikliglig at umaapaw. Isipin nyo, meron po akong monthly. Sa kutsi po namin, pag nanidili po ako, 14,385, almost 15,000 po yun. Sa motor ni Kambar, 3,500 po yan. Sa tubig at ilaw, pagkain pa namin, baon araw-araw. Pero hindi kami pinagkukulang ng Panginoon. Yan ang hustong takal, siksik, liglig na umaapaw na pinagkakalog ng Panginoon. Pakpakan natin ang Diyos. Tested ko na po yan sa amin. Noon pa man, hindi kami pinagkulang ng Panginoon. Noon pa man. Wala kami sapat na trabaho, wala na kami mag full-time sa church. Wala po kami talagang nagdidikit na po kami sa Panginoon. Talagang hindi po kami pinagkulang ng Panginoon. Ang Lord ay gumagawa sa espesyal na kaparaanan na para ikaw ay pagpalain. Lahat ng needs mong ibibigay ng Panginoon kapag nakita ng Diyos ang puso mo, buong-buo sa pagbibigay sa Panginoon. Kapag nakita ng Panginoon puso mo, bukas palad, buong puso, puso't kaluluwa, ibibigay yan ng Panginoon. Kaya po huwag po kayo manghinayang na magbigay sa Panginoon. Marami po tayong natutulungan yan. Tandaan po natin sa pagbibigay po natin sa church po, para malaman po ninyo, pag tayo po ay sa buong isang 1 week po, buong isang buwan po, tinatanggalan po yan ng 17% papunta sa national. 15% po yan dito sa district. Ang 2% po yun ay para sa mga pastor, sa mga health. Kaya yan po ang ating dito sa church. Tinatanggalan po ng tithes of tithes. 17% po ang tinatanggal. Ayan. Yun, dahil po sa pastors, ang natitira po ayan sa kuryente. Tubig po, hindi na ako po kumukuha dito sa church. Kami na po nagbabayad. Kuryente lang po ang kinukuha dito sa church. Yan po yung mga pangangailangan ng iba. So, ganun po katapat ang Panginoon sa amin. Sipin mo, monthly, nagbabayad kami ng almost 20K. Bayarin lang yun. Wala pa yung pagkain namin. Alam mo kung bakit? Tapat
kami sa Panginoon. Ang Lord nagbibigay niya sa espesyal na kaparaanan. May gagamitin siyang tao. Amen. Para makabayad ka. Yun ay kaparaanan ng Panginoon. Para mai-provide ang pangangailangan namin. Sa mga nagtatiles po, stadium po yan. Sa hindi po pa nagtatiles, gawin po natin. Hakbangan po natin. Para maranasan nyo, para may testimony rin po kayo sa buhay nyo. Kami pinagpala ng Panginoon. Hindi kami pinagkulang, hindi kami ginutungan ng Panginoon kasi buhay ang aming Diyos. Ang pinaglilingkuran at sumusunod kami sa kanyang kautusan. Ganyan po. Mararanasan po natin ang breakthrough sa buhay natin kapag hakbangan po natin ang ipinapagawa ng Panginoon sa atin. Diba? Kaya grabe po yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Ang sarap po mag-testimony kapag nararanasan po natin yun. Maging hamon po ito sa atin, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ayan po, kapag buong galak, buong saya, buong tapat, buong puso, bukas palad sa pagbibigay, mag-o-overflow po ang biyaya ng Panginoon. Mag-o-overflow ang pagpapala ng Panginoon. Lahat po yan totoo kapag tayo po ay maging totoo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Pangalawa po, be generous. Mapagbigay. Ayan. Sabi ko nga po, hindi lahat ng tao po ay mapagbigay. Ayan. For example po, meron po kayong mga kaibigan. Pumunta po kayo sa Jollibee. Pumunta kayo sa kainan. Ayan, nagpagyayaan mga kaibigan, di ba? So, siyempre, doon na mag-order kayo. Diyan mo makikita yung be generous. Pagtapos na po ng kainan, siyempre magbabayad lang po kayo. Meron po yung magsasabi mo, magkano sis? Magkano brad? Ang babayaran po natin. Yan ang generous. Yan ang mapagbigay. Pero po yung hindi generous, mag-i-style po yan, pumunta ng CR. Totoo po yun. Di ba? O, naka-experience na po kayo nun? O, totoo po yun. Hindi po yun, na-experience po yan. Pagdating po sa bayaran, CR mo na ako. Magsalamin muna ako. O, di ba? Yan. Yan po ang yan. Kaya mapapansin po natin, ang generous o ang mapagbigay kahit saan. Mag-o-offer po yan. Magkano ba bayaran natin? Ako na lang. Diyan mo makikita ang taong mapagbigay. At ang taong likas na mapagbigay, hindi kayang pigilin. Meron siyang konsensya. O, diba? Yan po, isa po sa pinakamagandang katangian po yan ng isang tao, ng isang Kristiyano, ang taong mapagbigay. Tandaan mo natin, ang taong mapagbigay, lalong pinagpapala ng Panginoon. Lalong pinapayaman ng Panginoon ang taong mapagbigay. Kaya po, napakahalaga po sa atin na tayo po, lagi po nating sa ating puso kaisipan na ang pagbibigay po, huwag po nating bahala. Kundi sa puso po natin. Ang sabi po dito sa Kawikaan, Acts 20, Kawikaan 11, 24, 25. Kung mapapansin po nito yung binasang nakaraan ng giving ni Sister Hazel. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikong ng mga kamay. Ayan, diba? Kapag tayo po ay lalong mapagbigay, lalo tayong yayaman. Diba? Kasi pinayayaman ka ng Panginoon. Bukas palad ka nagbibigay sa Diyos. Alam na alam ng Panginoon ang desire ng puso mo, kaya ginag-grant din yun ng Panginoon. Kaya po, napakahalaga po sa taong mapagbigay. Dahil tayo rin po ang may reward sa atin ng Panginoon sa pagbibigay po natin. Dito sa Acts 20:35. Ayan, basahin po natin. Sa lahat ng pagkakataon, ipinapakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na pinagpala ang nagbigay kaysa tumatanggap. Ayan, di ba? Lalong pinagpapala daw ng Panginoon ang nagbibigay kaysa tanggap ng tanggap. Amen. Di ba? Kaya po tayo nasabi, kapag nagbigay ka po, hindi ka na uubusan. Tandaan po natin, mag-overflow, siksik-kiklik, at umaapaw ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Never kang mauubusan kapag tapat ka sa Panginoon, sa pagbibigay.
Ang sarap, di ba? Ang sarap namin yung mga salita ng Panginoon. Paniwalaan po natin ito. 100%, 100% kang maniwala sa Panginoon. Hakbangan mo ito. Mararanasan mo po ang pagpapala mula sa Panginoon. Mararanasan po natin ito. Kaya po sa 2 points pa lang tayo. Ayan, susunod na po yung pangatlo. Pabitin po yan. Doon po sa pangatlo doon po talagang nanamnamin natin yung kahalagahan ng pagbibigay. Ito po yung paano pa lang ito. Paramdam. Ito po yung paramdam sa atin. Hakbangan. Gawin, sundin. Pagka talagang pinuforce kami ng Lord, gawin mo. Sabi nga, huwag kang matakot na ibahagi mo ang katotohanan. Huwag kang matakot na sila ay masaktan. O diba? Doon tayo napapalaya. May katuruan po ang Panginoon. Bakit pinaparating sa atin ang Panginoon? Huwag kang matakot na sila magtampo. Inaalaw po yan ng Panginoon para lalong lumalim ang ating pagkakilala sa Panginoon. Napanghawakan natin lalo pa ang pangako ng Panginoon. Panghawakan po natin ito. Huwag po natin isang bahala, kundi panghawakan po natin ang pangako ng Diyos dahil ito ay totoo, makatotohanan, makapangyarihan na kaya ang pagpalain ng Panginoon bukas, noon, ngayon at magpakailanman. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya po tayong pagpalain ng Diyos kapag sinunod po natin ang mga aral at tuntunin ng Panginoon. Gusto ko lang pong Erika, ang ating topic po sa mga nahuli, sa atin po nga dapat po aga-agahan natin, pa-excited tayo para buo, mapakinggan po natin, di ba? Medyo bitin, di ba? So kasi lang po tayo, 30 minutes lang po tayo, medyo napahaba na ako. So ganun po yun, gusto lang i-emphasize ng Panginoon, gusto lang talagang iparating ng Panginoon na lahat tayo po ay mabuksan ang ating kaisipan na sundin at ang kalooban ng Panginoon. Do you want to experience blessing from God? Yan po ang ating topic. Ating first point po, give and it will be given to you. Kapag ikaw ay likas na mapagbigay, bibigyan ka din ng Panginoon. Ayan, atin pong ulit-ulitin, basahin po niyo yung Lucas 6:38. Talagang magbigay kayo sa Panginoon. Ang pangako ng Panginoon, bibigyan din kayo ng hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo ng Panginoon. Pangalawa po, be generous. Dapat po tayo ay mapagbigay sa lahat ng aspeto ng ating buhay, lalo higit sa ating paglilingkod sa Panginoon. Dapat tayo ay manatili sa ating puso ang mapagbigay sa Panginoon. Hallelujah. Ayan, salamat po sa napakagandang salita ng Panginoon. Alam ko po na ang bawat sa atin ay mayroong napulot, natutunan. Hakbangan po natin ito, yung mga salita ng Diyos. Pagka ang ating pananampalataya sa Panginoon, 101% po ang ilagay na sa ating pusong isipan na kaya tayong pagpalain ng Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. Tayo lahat sa ating pag-close. Hallelujah, hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Diyos, sa napakagandang katuruan. Panginoon, ang iyong mga salita ngayong umaga. Lord, ang dalangin ko po, Panginoon, ito mag-manifest, Panginoon, sa buhay namin. Pahalagahan namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Lord, ito magrema sa buhay namin, Panginoon. Lord, totoo nga po, Panginoon, kapag hakbangan namin ang mga salita mo, kapag kami maging tao mapagbigay, tapat na magbigay sa iyo, Panginoon. Lord, ang pangako mo, hustong takal, siksik-liglig, at umaapaw pa ang ibibigay mo sa amin. Lord, I claim it, I declare, Panginoon, sa mga buhay na narito, Panginoon. Lord, gawin po namin ito. Lord, upang mo Diyos, makaranas kami ng totoong pagpapala mula sa inyo. Makaranas kami, Panginoon, ng buhay na pinagpala
makaranas kami, Panginoon, ng buhay na mga biyaya mula sa inyo, Panginoon. Mag-overflow, Panginoon, ang blessing mula sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga salita mo na aming narinig ngayong gabi. Na ito, ngayong umaga, Panginoon, na ito ay nagbigay, Panginoon, ng hamon, encourage sa bawat isa sa amin, Panginoon, ang gawin namin ang lahat ng ito, Panginoon. Dahil ang lahat ng ito, Diyos, ang susi ay tagumpay mula sa inyo. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.